Welcome sa Morning Devo. Ang aking katanungan ay, ano ang nilalaman ng puso mo ngayon? Yan po yung patuloy nating tutunghayan dito sa Morning Devo. Ang title po ng ating Morning Devo ngayon, Alam ng Diyos ang laman ng puso mo. Yun ang ating po pag-uusapan. Basahin po natin dito sa mga kawikaan or Proverbs chapter 21, verse 1 to 5. Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabali niya ito kung saan digawit. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto, ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. Higing nakalugod-lukot kay Yahweh kaysa sa mga ando, ang mga gawang makatwiran at makatabungan. Ugaling mapagpata at pusong mapagyabang, ito ang siyang gabay ng mga makasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan, ngunit ang padalos-dalos sa paggaway walang kahihinatna. So, Pastor Amelet, ito yung mga katotohanan na ating pag-uusapan ngayon, patungkol sa laman ng ating puso. At alam naman natin na wala tayong maitatago sa Panginoon at anuman ang laman ng ating puso ay talagang yun ay nakikita ng Panginoon. Kaya naman siya ay kumikilos sa atin. At mga katotohanan na ating makikita dito po sa ating binasa ngayon patungkol sa laman ng ating puso or paano tayo kumikilos sa ating pamumuhay sa pamamagitan ng ating puso. Ang unang katotohanan at makikita natin sa verse 1, ang Diyos ang kumikilos sa puso ng mga namumuno. At alam niyo po, ang ating generation ay talagang merong pagkasabi or may longing sa leadership, sa type na leadership na sabi nga, hindi lamang dahil gusto nilang manguna, kundi sila ay merong, ang puso nila ay may care sa mga pinapaunahan. Ang mabuting balita po, ang Diyos ang kumikilos sa puso ng mga namumuno sa atin. Yan, ang napakagandang katotohanan doon ay pwede natin ipanalangin ang ating tagapamuno. Kahit na hindi natin nagugustuhan siguro ang kanilang uri ng pamumuno at kung ano ang kanilang posisyon, ngunit ang sabi ng salita ng Diyos, ang Panginoon pa rin ang may hawak ng isip at ng puso ng isang hari o ng isang tagapamuno. So, imbis na tayo po ay mag-complain o kaya ay magplano ng hindi maganda against sa mga leaders natin, sa mga namumuno sa atin, ay isang bunin natin sa Panginoon at aking ibigay sa Panginoon, ipanalangin sa Panginoon na pumilos ang Banal na Espiritu sa kanilang mga puso. Magsalita ang Panginoon sa kanilang mga puso sapagkat kapag kumilos ang Panginoon, sabi nga rito na imabaling niya ito kung saan igawi. Ang purpose ng Panginoon pa rin na matutupad. Is ang common struggle ng ating mga kabataan, o even ng bawat mamamayan, na isang nation, na isang probinsya, na isang municipality, eh, siyempre kapag yung namumuno, Pastor Edwin, talagang yung pamuno na ang style ng leadership o yung talagang kaparaanan ng kanya pamuna ay may katiwalian, may mga hindi makahustisya na mga pamamari. Mga tarungan. Kayo pagtuhanan ito, very challenging na truths na kung saan ay bilang mga nag-aaral ng salita ng Diyos, ang sabi is hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari. Pero ano pa nga ba ang nito, yung konsepto nito, yung konteksto nito na kung saan, kung ang nag-aari nga ay merong masamang uri ng pamamalakad. Walang imposible sa Panginoon. Ayan, yes. At hindi natin alam kung paano kumikilos ang Panginoon sa kaisipan ng mga leader natin, ng mga tagapamuno natin. Huwag lang po tayong bibitaw doon sa katotohanan ng kanyang mga salita. Ang mismong ang pangako ng kanyang salita na hawak ng Panginoon ang kanilang buhay, ang kanilang puso. At kapag tayo ay nagkaroon ng kumbaga ng pagpupursige, na ilapit sila sa Panginoon, at ang Panginoon pa rin ang siyang magbigay ng encounter sa kanila, ay talaga namang
tutuparin ng Panginoon yung kanyang pangako na siya kikilos sa kanila. Tsaka yung isang settlement sa puso at kaisipan natin, may masama man siyang sistema o kalooban, isa po muno. Pero ang mahalaga, ipagsusulit niya ito sa Diyos. Pagsusulit niya ito sa Diyos at hindi palalampasin ng Panginoon na wala siyang isasabot sa Panginoon. Sasabutin niya ito sa Panginoon. Ngunit ang mahalaga lang na napakatinig sinabi mo na yun na Pastor Edwin ay sa ating pananalangin sa kanila, ay inilalapit at ihuluhog natin sila sa Diyos. Isusuko natin sila sa Panginoon na bigyan sila ng kalakasan, karunungan, at pagkatakot sa Diyos. Na sa kanilang pumuno ay maging mabuti ang kanilang mumuno. Yes. Diba? At sabi nga, at sabihin, itong mga talatang ito yung nagbibigay sa atin ng assurance, may pag-asa pa. Yes. May pag-asa pa na mayroong una, may ipagsusulit sila sa Diyos. May pag-asa pa na hawak ng Diyos ang final, no, na authority na kung saan hindi niya hayaang maghahari ng tuloy-tuloy ang masasama. Dahil tiyak na tiyak, madadaig ng mabuti ang masama. Yan ang laging kalooban ng Panginoon. Na assurance naman po natin na kahit anumang uri ng komuno ang nararanasan natin sa iyong buhay, sa iyong komunidad, o sa iyong trabaho, di ba, sa leadership. No? Pero una-una, ito yung hari, no? Yung mga bansa. Ang mahalaga, mayroong mas mataas pa rin sa kanya. Yes. Siya man ay hari, pinuno o leader, ang Diyos pa rin ang pinangamataas sa lahat na pagsusukuan natin ng ating kumpiyansa at tiwala para magkaroon nga ng mabuti pumuno eventually, na idataas ang Panginoon sa ating kapanahonan. So mayroong mas makapangyarihan pa kaysa sa mga hari o mga tagapamulo natin. Kaya laging mababasa natin, lalo na sa New Testament, sabi ni Apostol Pablo, ipanalangin natin ang mga namumuno sa atin. Ati silang patuloy na ialay sa Panginoon sapagkat sila ay pwedeng gamitin ng Panginoon at pwedeng kumilos ng Panginoon sa kanilang mga buhay at sa kanilang mga puso. Pangalawang katotohanan patungkol sa pagkaalam ng Panginoon sa ating mga puso. Ang sabi roon sa verse 2, ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. No? Ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. So, ang Diyos ang tanging nakakaalam naman talaga ng motibo ng puso ng bawat isa sa atin. At maraming mga factor na pwede nating i-consider, no? Patungkol dito, sinabi dito sa verses na ito, na minsan meron tayong kaisipan na akala natin tama na yung ginagawa natin, wasto na yung ating direksyon, pero sa totoo lang, meron pa tayong ibang motibo bakit natin ginagawa yun. At ang Panginoon lamang ang nakakaalam at nakakasaliksik ng ating puso. Kaya naman, ang paalala sa atin ng banal na kasulatan, kung tayo man ay gumawa ng isang bagay, gawin natin ito na nagmumula sa puso. Ito ay isang motibong makatuwiran at isang puso na nakakaalam na hindi natin ito maililihim sa Panginoon pagkos ay nakikita niya ito. Kaya yun ang dapat nating lagi tatandaan sa ating paggawa. At bilang mga mananampalataya, sabi nga, ang ating puso na pinaghaharian ng Panginoong Yesus, ang napakagandang gabay natin sa ating pamumuhay. Kaya ang malaking problema ay sino ang naghahari sa iyong puso. Yes. Kung ang Diyos ang pinaghari mo sa iyong puso, ito yung safe na guide o safe na tagapanguna na kung saan matitiyak mo na inaakay ng Panginoon ang ating mga puso patungo sa kanyang kalooban. At dahil tayo sumusuko sa kanya at nagpapasakop sa ating Panginoon. Kaya yun yung ating laging kaya nga abilis sa atin, Pastor, bandayan ang ating puso. Guard your hearts, Hindi yung puso mo yung gugwardyahan ko, Pastor Edwin, o hindi yung puso ko yung gugwardyahan mo. Ang babatayan ko, yung puso ko, sagot ko ito sa Panginoon. Yung puso mo, sagot mo sa Panginoon. Kaya naman mga ka-Morning Devo, ito yung ating patuloy na ipagabay sa Diyos na ang paghahari ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, talagang ang unang-unang bigay ng DNA, tanggapin niyo ako sa aking maguso, paghariin niyo ako. Sapagkat habang at siya naghahari sa ating mga buhay, sa ating mga puso, dahil
kapag ito'y nangyari, ang ating buhay ay aayon sa kanyang Yes. So ang pusong nagtitiwala sa Panginoon, ang pusong sumusuko sa Panginoon, ito yung tao na makakakilos ng wasto. Hindi ibig sabihin na yung sariling plano mo lamang ginagawa mo, wasto na yon. Ang lahat ng katuwiran at lahat ng kabutihan ay nanggagaling lamang sa kapangyarihan at sa Panginoon mismo na siya naghahari sa ating puso. Kaya nga napaka-importante, katulad ng nabanggit mo nga, Pastora Milet, na dapat isupo natin ang ating puso sa Panginoon upang sa ganoon, yun ang may sa pamuhay natin. Ang kanyang pangunguna at ang kanyang pagtuturo sa atin. Amen. So pangatlo, na katotohanan patungkol sa ating mga puso ay sabi niya rito, ang Diyos ay nalulugot sa uri ng pamumuhay natin kaysa sa handog o mga atawag nito, mga paglilikod natin na inaalay natin sa Kanya. Sahin ko lang dito sa verse 3, ano? Higit na kalukot-lukot kay Yahweh kaysa pangahandog ang mga gawang makadwiran at makatarunat. Yung pamumuhay ay mas importante sa Diyos. Ang uri ng ating pamumuhay ay mas mahalaga sa Panginoon kaysa sa mga relihiyosong gawain na iniaalay natin sa Panginoon. Halimbawa ng mga relihiyosong gawain, yung mga layigang hallelujah at praise the Lord. Layig kang nananalangin. Nananalangin ka. At actually, okay naman yun. Ay palos sa pangahatog mo pero ang mahalaga sa Diyos sumusunod ka ba sa kalooban pa yun? Sa ibang pananalangin, meron bang pagpapatawa? Sa ibang pananalangin, may pagpapakumbaba. Kasi meron na nanalangin, pero relihiyosong pananalangin, ibig sabihin, pero walang pananampalataya sa Diyos. Or walang pagkilala sa Kanya, walang pagsuko sa Kanya. Kaya ito'y ginagawa niya na parang, Para makita lang ng tao. okay, pagkitang tao. Purihan ng tao, ay, napakamapanalangin naman. Ay, lagi nag-hallelujah, ito ang kapatid na ito. So, basa ng Biblia na Mga religious na mga gawain. pero hindi nakikita sa buhay yung makatuwiran o maayos sa pamumuhay. Sabi nga doon sa verse 4, ugaling mapagmata at pusong mapagyabang. Ito ang siyang gabay ng mga makasalanan. So ibig sabihin, ang talagang nagiging basihan upang ang iyong buhay ay talagang kalugod-lugod sa Panginoon ay hindi base doon sa mga activities na ginagawa mo, mga religious activities na ginagawa mo, kundi ang basihan ng isang kalugod-lugod na buhay ay yung ugaling hindi mapagmata, ugaling hindi mayabang or nangaapi, at ugaling hindi nagmamataas O nakahamak na. o nangahaman ng kapwa, no? So, palasimba nga ako, pero paglabas ko sa simbahan, kung matahin ko na ba yung mga tao sa paligid ko ay wala akong kwadbuyon, no? Hindi po ito kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya napaka-importante po na gawin nating handong sa Panginoon yung uri ng ating pag-uugali. Hindi lang yung mga ritual. Hindi lamang yung ritual, yung uri ng ating pag-uugali. Pagiging mabait, mapagpatawad, mapagpakumbaba. Yun ang kalugod-lugod na handog sa Panginoon. Amen. So dito na naintindihan na ang Diyos talaga, hindi siya na-impress sa form lang, sa form, religious form, pero walang kapangyarihan. Yung mga shallow na mga gawain na yung sa panlabas maganda, pero sa loob ay yung butas siya, yung shallow, yung hollow siya, butas, vocal siya, no? So dito natin maintindihan po mga kapatid na ang Panginoon, higit niyang binibigyan ng timbang. Ano nga ba ang laman ng puso? Alam mo na laman ng puso natin at kung ano talaga ang naisin natin para sa Kanya. Sumehet. Pang-apat, Pastor. Kaya, ito po ang sabi, ang Diyos ay nalulugod sa taong nagpaplano. Ibig sabihin sa verse 5 po ito, no? Ang mabuting pagbabalak ay pinapanginabangan,
Ngunit ang dalos-dalos na pag-away walang kahihinatnan. Ayan. Magandang prinsipyo yan. Na ikinalulugod ng Panginoon, ikinasasaya ng Panginoon, na ikaw ay magkaroon din ng plano. Hindi lang basta-basta padalos-dalos, pabigla-bigla ang iyong nagiging aksyon. Ano po? Isang malaking bagay para sa Panginoon na upuan mo rin yun, magkaroon ka ng pagsiseryoso sa iyong plano sa buhay. At mula doon ay isa sa kaakibat din na pagpaplano ay yung iyong ilalalak sa Panginoon ang bawat hakbangin ng iyong buhay. At sa pagpaplano, sabi rin sa English ay, the plans of the diligent lead surely to plenty, but those of everyone who is hasty surely to power. Yes. So yung diligence, yung pursuit cap mo na talaga i-base sa strategies, tsaka yung strength, commitment na kung saan para makapagplanong kagi. And then, di ba, nakamit na po ba kayo ng tao na wala ka plano sa bupo eh. O saan ka pupunta? Bahala na. O pag-aasawa ka na. So anong plano mo sa iyong pag-asawa? Okay lang siguro. Okay na tayo na hindi ko muna yung pag-iisipan. Ano ba lang mangyari? Lik mo na yung pag-iisipan. Basta makasal na lang. And then pagkatapos ito, saka natin pag-usapan. Yan po yung mga bagay na kung saan, kapag may kausap kang taong walang plano, parang hirap mong samahan eh. Parang hirap mong sundan. Hindi mo kaya at wag mo hayaang ang mamumuna sa'yo ay isang taong walang plano. Kasi hindi mo nahalalaman, sumusunod ka. Sa kaya siya pupunta. Hindi alam kung saan ang pupuntahan. So it takes diligence to plan at hindi tayo nagmamadali sa buhay. Ganun din naman, ang laki ng kaugnayan din sa tinalaman sa puso. Lamang pag-usapan natin alam ng Diyos ang nilalaman ng ating puso. Hindi tayo kanibabawalan ng Diyos sa magplano. Yes. Ngunit sa ating pagpaplano, may pagtitiwala ang ating puso sa Diyos na makagawa ng mga barya na mabuti at para sa ikabubulgin natin. Sabi nga, pagpaplano ay para sa tao, ngunit ang tugon ng labi o the answer of the tongue belongs to God. Yes. So, ibig sabihin, yung utterances o ating mga binabanggit ay mga utterances ng pagtitiwala sa pangako ng Diyos. At ang Diyos po ang may kinalaman niya. No, dahil na kung ang maapektuhan ay lalo na sa pagdidesisyon o yung mga gagawin natin ay paapektuhan ang kinabukasan ng ating pamilya, mga major decision making ba na pwedeng maapektuhan ng iba, ay dapat nating laging bigyan ng pansin na tayo ay manalangin muna. Ipanalangit muna natin. Huwag tayo padalos-dalos, diba? Sabi nga rin, kasama doon sa pagpaplano ay yung ilapit natin sa Panginoon, isangguni natin sa Panginoon, at pakinggan din natin na Panginoon kung ano ang kanyang need sa atin. Wait unto the Lord. Sabi nga, those who wait unto the Lord will renew their strength. So, you just have to wait. You just have to be diligent na yung mga plano mo ay ma-approvean ng Panginoon sa ating mga buhay. So, yun, we have to walk according to the plan na alam natin ito kalooban ng Panginoon. Huwag tayong padalos-dalos. Huwag tayong pabigla-bigla. At dahil sa katotohanan na ating mga naintindihan ngayon sa Morning Digo, alam ng Diyos ang laman ng puso mo. Alam ng Diyos ang lakad ng isang hari. Alam ng Diyos ang plano mo sa iyong buhay. At alam ng Diyos yung motibo ng iyong puso, yung uri ng pamumuhay, ay binibigyan niya ng mas malaking timbang kaysa doon sa mga ritual lang o mga relihiyosong kinagisnan na hindi naman nandun din ang puso mo. Dahil nakasanayan mo lang, pero wala doon ang puso mo. So alam ng Diyos kung nasaan ang puso mo. Ngayon po ang ating magandang paanyaya sa inyo. Ating matiyak na sa ating puso, pinaghahari natin si Jesus, si kanyang mugtong na anak. Kaya ito po ay isang paanyaya para sa iyo na ngayon lamang nakapanood ng Morning Divo o nakapakinig at tais mong matiyak na ang Diyos ang naghahari sa puso mo. Kung iyan ang nais mo, sapagkat ang puso na pinaghaharian ng Panginoon Jesus ay isang puso
ng ligtas. May katiyakan ng kaligtasan, kapatawaran sa kasalanan, at buhay na walang hanggan. Kung yan ang nais mo, ay sumunod ka sa akin sa panalangin. Gawin mo itong personal mong panalangin ng pagsusuko ng iyong buong puso at pagkatao kay Kristo Jesus na siyang Diyos, Anak at tagapagligtas na nagbigay ng kanyang buhay dun sa krus. Ngunit pagdating ng 3 araw siya nabuhay na magmuli dahil nagtagumpay siya sa kamatayan at kasalanan na umalipin sa lahat ng sangkatauhan. Ngunit dahil sa pag-anyaya mo at pagkilala mo sa Kanya, ikaw ay may kalayaan mula sa kasalanan. Kung yan ang nais mo, itong ipinalangin galing sa puso mong nagtitiwala sa Kanya. At sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, Ikaw ang Diyos, anak ko na buhay. At ngayon, pagharian mo ako. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan at katiyakan na aking kaligtasan dahil sa kumpletong ginawa mo doon sa krus. Ako ay may buhay na walang hanggan at dahil sa iyo, aking Panginoong Hesus, ako'y anak ng Diyos. Tulungan mo ako na lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo akong makilala pa kita ng lubusan. Ang buong ako, ang buong buhay ko ay sa iyo at ikaw ay sa akin. Salamat sa tiyak na relasyon na mayroon ako'y isang anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. At kami po ay nagagalak, kami ni Pastor Edril at ang New Life Main, ang buong team ng Oring Libo. Dahil sa iyong ginawang yan ay isang simula ng napakaganda, makatotohanan at may matibay, matatag na relasyon sa Diyos. At nais naming lumago ka at magabayan ka sa gabay ng salita ng Diyos sa iyong pananampalataya sa Kanya. Kaya itype mo yung pangalan sa comment section at meron po mag-follow up sa inyo nang sa gayon inyo pang makilalang lubusan ang pagka-Diyos ni Jesus sa iyong buhay. Amen. Tayo naman po ay manalangin at ipanalangin natin ang bawat isa ngayon at lumapit tayo sa Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan na aming pong natunghayan at napag-aralan ngayong araw na ito. Idinadalahin po namin ang aming natutunan ngayon patungkol sa iyong pangunguna at pagkilos sa puso ng mga naghahari, mga namumuno sa aming bansa. Salamat, Panginoon, na kayo po ang kumilos sa kanila at magkaroon po ng personal encounter ang mga namumuno sa amin sa inyong presensya. Banal na Espiritu, kayo po ang kumilos sa kanilang mga puso upang na sa ganon ang lahat ng kanilang gagawin ay nakabase lamang sa katotohanan na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nais mo na kami ay makapaglingkod sa kapwa ng makatuwiran, maayos at makatarungan. Iandalain ko rin po, Panginoon, ang bansa po namin na kung saan ay pinamumunuan ng mga leader po namin. Pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas at salamat, Panginoon, na kami po ay inyo pong kinagabayaan. Nadalain din po namin ang bawat isa sa kanilang paglilikod sa inyo at sa aming po, Panginoon, pagpapatuloy sa inyo. Kami po'y maglilikod mula sa aming mga puso. At ang anumang uri ng gagawin po namin ay hindi lamang po namin ito gagawin ay sa aming sariling kakayanan, kundi ayon sa iyong biyaya. Sapagkat kung ikaw ang naghahari sa puso namin, magsisimula sa puso namin ang pamumuhay ng wasto at tama at makatuwiran. Salamat, Panginoon, sapagkat sa lahat ng pagkakataon ay pagpapalain niyo po ang bawat isa sa amin. Nagdideklara ako ng kagalingan sa sino mang may karamdaman ngayon. Nagdideklara ako ng breakthrough sa sino mang naniniwala ng provision sa araw na ito. Dinadalain ko rin po, Panginoon, ang mga naghahanap ng trabaho at ang kanilang mga business na inyo pong pagpalain at pangunahan. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat sa patuloy na paglapit namin sa inyo at pananampalataya namin sa inyo na ginagamit namin ang aming puso na inyong ala, hindi lamang dahil sa isang obligasyon na ginagawa ko namin ito, kundi alam po namin na kayo po ang nagbibigay ng katagumpayan sa aming mga buhay sapagkat kami nagtitiwala sa inyo ng buong puso at among buhat. Pagpalaan niyo pong bawat tahanan, ng bawat pamilya, ng bawat nakikinig at nanunood saan man po sila naroon ngayon.
dito sa Morning Depot. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangangong po na yan sa Jesus. Amen. Amen. Well, nagpapasalamat po tayo muli sa inyong pagsama at patuloy na pakikibahagi sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Morning Depot. God bless po.